Mapagpalang araw pong muli mga minamahal, kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ang manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba. Tunay nga po, O God, napakadakila mo, kayo nga po ang patuloy nagkakalob ng maraming bagay sa amin, ng aming buhay, ng kalakasan. Napakatapat mo po sa amin sa kabila ng aming mga sablay at pagkukulang sa buhay. Kami po buong pusong lumalapit, buong kapakumbabaan sa dakilang tron ng iyong biyaya. Humihingi po ng tawad sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala, maging sa haka ng isip at puso na hindi tama, O God. Patuloy kami po yung siya sa atin. Patawarin niyo nga po kami. At dalangin po namin na patuloy kaming inlead ng banal na Espiritu upang sa bawat araw, O God, makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Maging simpleng devotion ito, O God, maging katanggap-tanggap po sa iyo at maging blessing po sa bawat isang nakikinig. We ask this, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po mga minamahal, pagpatuloy po natin ang introduction po tungkol sa prophecy. At sabi po ng Matthew chapter 24, mula po doon sa verse 3, ang sabi ng Panginoon, "And he sat upon the Mount of Olives, and disciples came to him privately saying, Tell us when these things be, and what shall be the sign of the coming and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, and ye shall hear rumors of wars, and ye shall not be troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, the kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows." Salamat po sa salita ng Diyos. So mga disciples ng Panginoon nagtatanong kailan ba talaga yung katapusan ng mundo? At ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ito'y mangyayari, huwag kayong magpapadisibo, kayong magpapaninlang sapagkat marami ang darating na magsasabing sila yung Kristo, na magsasabing sila na yung Misaya. At sabi ng Panginoon, merong mga rumors of war, merong mga pag-aaway ng mga kingdom against kingdom, merong mga earthquakes, merong mga pestilences, merong mga famines sa iba't ibang lugar, at ito pa lang ang simula ng sorrow. So mga minamahal, kung mapapansin natin po sa ating paligid, yung rumors of wars, hindi pa po tapos itong gera ng Russia at ng Ukraine, at nadami na nga po itong Poland. So malaki po ang epekto nito sa ating pong ekonomiya sapagkat tumaas nga po ang halaga ng dolyar. At itong mga pangyayari, kung makikita ho natin itong Revelation chapter 16 verse 12, "And the sixth angel poured out his vial in a great river Euphrates, and the water thereof was dried up. The way of the kings and the east might be prepared." So ngayon, kung makikita ho natin, natutuyo na ho itong Euphrates River, mga minamahal. So nandito na ho itong mga pangyayaring ito. Maaaring ito ay symbolic or maaaring ito ay literal, mga minamahal. Subalit sa mga nangyayari ngayon, like for example, ito pong Kingdom of Saudi Arabia, meron po siyang Vision of 2030. At kung makikita ho natin na hindi na ho sila nakipag-alyansa sa Amerika at kung dati may tinatawag na petrodollar, ngayon ay petro-yuan sapagkat yung 25% ng oil nila binibili ho ng Amerika. Subalit ngayon, ang sinuportahan ho nila not only 5 years, 10 years, kundi 50 years and beyond ang sabi nila doon sa pag-supply ng langis sa China. So ngayon, meron ho silang binubuo itong tinatawag na BRICS. Ito yung samahan ng Brazil, ng India, ng China, ng South Africa. Ngayon, sumama ng KSA. Kaya nga ho BRICS, mga minamahal. At gusto nilang pabagsakin ang dolyar, mga minamahal. Ang tawag ho doon sa kanilang currency na ginagawa ng Central Point sa Hong Kong, yung mBridge digital currency. So ito ho lahat ng itong mga minamahal ay nangyayari na. At in fact, mga minamahal, meron ng mega structure na ginagawa ng more than $1 trillion ang halaga. Ito po yung sa kasi itong Neon City, mga minamahal. So, ito po yung kanilang ginagawa ngayon na isang lugar na kung saan, mga minamahal, na merong 170 kilometers linear. Ito po ay mirrorized glass wall na mayroong 200 meters wide, 500 meters ang taas, at mag-occupied ho dito yung 9 million na tao, mga minamahal. At ito control yung temperature,
100% yung recyclable na energy na gagamitin. So wala hong pollution, walang sasakyan kasi trend lang hong gagamitin from one point to another point, more than 20 minutes lang at 5 minutes lang makaka-access ka sa iba't ibang mga goods. So ngayon noon, parang sa pelikula lang ho natin napapanood ang mga bagay nito sapagkat marami ho dito mga robotic, AI. Ito ho yung ginagawa din, sinasabi ni Elon Musk. So kung matin hong makikita sa ating paligid mga minamahal, ang focus ho ng tao is malalaking mga pangarap. Subalit sabi ng Panginoon, ng kanyang pagbabalik ay walang nakakaalam, walang nakakatiyak. So maraming tao busy sa maraming bagay, katulad niya itong mga project na itong mga minamahal. So kung makikita ho na doon sa Tabuk, sa Gulf of Aqaba, doon sa Red Sea mga minamahal, ito yung lokasyon, yung ginagawa nilang Octagon na pinakamalaking port sa buong mundo. So, ngayon makikita ho natin, wala nang imposible sa iniisip ng tao Naalala ko tuloy nung panahon ng Tower of Babel na ginugusto ng mga taong bumuo ng mga may paakyat papunta daw sa langit, mga minamahal. At subalit nagulo ang kanilang lengguwahe, mga minamahal. So, ang kaalaman ho ng Diyos ay hindi ho natin sakop. Itong mga pangyayaring ito, ang sabi ng Biblia, kinakailangan huwag tayong magpadisib. Merong darating sa kanyang pangalan. Doon sa Israel mga minamahal, meron tinatawag nila Jewish Messiah, si Yenuka, Rab, Shlomo, Yehuda. Memorize ho nito yung Torah at saka yung Talmud nila mga minamahal at napakabata pa nito mga minamahal. I think at the age of 34, 35 lang ho ngayon mga minamahal ito. At kinagalang, kinikilala at iniisip, nagpapagaling, gagawa ng miracle. Sinasabi nila, ito daw yung kanilang Messiah. So makikita ho natin dito mga minamahal, ito mga pangyayaring ito mga minamahal, ang tunay naglalayo sa gospel ng Panginoon. Marami ho ang nadideceive. Yung project ho ni Elon Musk, yung kanyang Tesla mga minamahal, at talagang nagfo-focus ng billions of dollars mga minamahal, trillions of dollars ang gugugol na para mag-create ng maraming mga robot, maraming AI. At sabi nga ho niya, ito ay mas nakakatakot kaysa nuclear mga minamahal dahil ang mga AI na ginagawa niya ay mas matatalino pa kaysa tao. What we can see mga minamahal sa mga pangyayari sa ating paligid na hindi ho tayo aware, hindi ho tayo nagiging bukas ang isip, subalit tayo ay masyadong busy sa maraming bagay at nakakaligtaan na ng mga taong ito, ng mga gumawang ito na mayroong Diyos na higit na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Noon napaka-imposible ng mga bagay nito, ngayon ganun na ho kaposible. Kaya mga minamahal, maging maingat ho tayo. Kaya nga ho sabi ng Panginoon, mangyayari ang mga bagay na ito, mayroong mga rumors of wars, mayroong mga famines, mayroong mga earthquakes. Alam nyo, pag natuloy yung ginagawa ng linear city ng Saudi mga minamahal, imagine nyo, 170 kilometer, gano'ng kahaba ho yun mga minamahal na sumasakop ng 34 square kilometer, ganong kalaki mga minamahal at ganong karaming tao ang pupunta doon. Na-expect nila pag natapos ito the year 2030 na more than 100 million ang magiging mga bisita doon, mga visitors mga minamahal. So magpo-focus na sila sa tourist mga minamahal, tourism. So makikita ho natin dito ang focus ng tao ay pagpapayaman, pagpapasikat, subalit nasa na nga ba ang relasyon ng tao sa Diyos? Na para bang wala nang katapusan ng buhay, iniisip ng maraming tao na pangmatagalan na dito sa lupa. Subalit pakatatandaan natin na tayo may hangganan dito, may appointed time ang bawat isa at merong langit na naghihintay sa sino mang sa kay Kristo ay tatanggap at mananampalataya. Mga minamahal, naway wag tayong maglumihanan. Ito yung mga pangyayari. In the next lessons ho natin, i-detail ho natin ang bawat isa na kung paano talaga ang mga propesiya ng Panginoon na nakasulat sa Biblia ay tunay na nangyayari na. Binigyan ko lang po kayo mga minamahal ng simpleng introduction sa bawat isa at napakaraming mga makikita natin na mega structure project na ginagawa sa iba't ibang panig ng mundo na hindi nila iniisip na mayroong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya mga minamahal, it's about time to refocus ourselves. Pause for a while. Mag-meditate tayo. Lahat ng kasalanan na gawa natin, bend our knees, ask forgiveness, magpakumbaba tayo sa Panginoon, repentance toward God, mga minamahal, toward the Lord Jesus Christ. At tanggapin natin, kilalanin si Kristo sa ating puso bilang Lord and Savior. Baka sang araw, di natin namamalayan, nandyan na ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, darating siya at muli siyang babalik
Nawa, tayong lahat ay excited sa pagdating ng Panginoon. Subalit bago dumating ang mga bagay na yun, naway sigurado na tayo na si Kristo ay tinanggap na natin at kinilala sa ating puso bilang Lord and Savior. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po o God sa iyong salita. Salamat po sa mga salitang ito nakasulat sa banal na kasulatan na kami nga po Panginoon ay kinakailangang mas lumapit sa iyo, mas magtiwala sa iyo o God. Sapagkat sa aming paligid marami po mga bagay mga pangyayari na hindi naman po namin namamalayan. Tunay Panginoon, kayo lang po pinagmumulan ng lahat ng bagay, ang kapahintulutan ng lahat ng ito o God. Muli Panginoon, katagpuin po ang bawat puso. Sa bawat isa na wala pong relasyon sa iyo, it's about time, O God, to repent all our sins at tanggapin ka, Panginoon, sa bawat puso bilang Diyos at tagapagligtas. Dalangin po namin, O God, ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling, kayo pong patuloy magpala sa bawat may karamdaman, kayo po magbigay ng kagalingan, sa bawat suliranin at challenges na kinakaharap ng bawat isa, kayo po, Panginoon, magbigay ng kalutasan. Nilalapit namin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.